Luzon para sa ating 365 Daily Devotional. Pinamagat ang sino-sino ang mga kasama natin sa langit. At ang topic natin ngayon ay living creatures. Sabi po ito yung concept na living creatures in script. Living creatures are a unique class of heavenly beings described vividly in Ezekiel 1 and Revelation 4. These beings bearing the faces of a lion, an ox, a man, and an eagle surround God's throne in continual worship. Their symbolism reflects strength, service, intelligence, and swiftness. They remind us of the splendor of heaven and the unceasing praise that surrounds our glorious God. At ang Bible verse marimata po ay sa Revelations chapter 4 verses 6 to 8. Sabi po dito, "And before the throne there was as it were a sea of glass like crystal, and around the throne on each side of the throne are 4 living creatures, full of eye in front and behind. The first living creature is like a lion, the second living creature is like an ox, the third living creature is with the face of a man, and the fourth living creature is like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Sa Tagalog po, at sa harapan ng trono ay may parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may 4 na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay mukha ng isang tao, at ang ika-4 na nilalang ay tulad ng isang aginang lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob, at sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, "Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating." At meron po itong different views. Number 1, heavenly angelic beings. Number 2, symbolic representatives of creation. Number 3, symbol of worshiping church. At ang teachings natin ay number 1, the heavenly realm is an entirely different reality. Ito po yung talagang yung makalangit na gawain, talagang ibang-iba siya. Ibang-ibang realidad na meron doon. Kasi syempre iba naman yung takbo doon sa langit kaysa dito sa lupa ng kinagagalawan natin. Sobrang magkaiba ng ano doon. Sobrang ibang-iba yung surroundings, diba? Mga nakikita, wala naman doon lupa, wala naman doon mga bagay na meron tayo dito. And number 2 po, the 4 living creatures were created for worship. Ito po, yung 4 na binanggit natin kanina, talagang hindi sila ginawa na parang wala lang, ginawa lang sila parang trip lang na gawin. Hindi, ginawa sila para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Talagang lahat sila may purpose, diba? Sabi, yung 4 na may mata, harap at likod, talagang mga nakamasid sila, talagang for worship sila, para sambahin ng ating Panginoon. At dahil ginawa sila para doon na sambahin ang ating Panginoon. And number 3, the whole creation is centered around God's glory. Siyempre, yung buong creation natin, Panginoon, papaligiran siya ng kabanalan ng ating Panginoon. Talagang namamayagpag yung kabanalan ng ating Panginoon, yung kapangyarihan niya sa atin, at yung kanyang pag-ibig na binigay, pinadama sa atin. And application naman po, paano rin ito ma-apply sa ating buhay. Approach the secret things with humility. Ito po, approach yung secret things, kasi ito yung ating Panginoon na nakakaalam. Kaya nga secret things, diba? Parang may hangganan din talaga yung kaalaman ng isang tao. Hindi lahat may hangganan din yung kaalaman, hindi lahat nalalaman, at hindi na lahat kaya nating alamin. Kaya ito po, yung
secretaries na ng ating Diyos lamang ang nakakaalam. I-approach natin ito with humility. And number 2 po, serve God according to our unique capacities. Ito po, paglingkuran natin yung ating Panginoon dahil di ba may kanya-kanya tayong abilidad, may kanya-kanya tayong uniqueness ng the way tayo maglingkod sa ating Panginoon. Kaya isip natin ang ating Panginoon kung anong binigay sa ating ability at uniqueness na meron tayo sa paglilingkod. Kasi hindi naman natin pwedeng mag-alala yung iba na ganun sila maglingkod tapos gusto mo ganun ka rin. Hindi po yung ganun dahil may kanya-kanya po tayong way kung paano maglingkod sa ating Panginoon. And lastly po, worship God with the highest reverence. Talagang paglingkuran natin ang ating Panginoon, purihin natin siya, sambahin natin siya sa pinakamataas na pananampalataya, sa pinakamataas na kapurihan na kaya natin, sa pinakamataas na paggalang, na pag-ibig na kaya natin ibigay para sa Kanya. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga